Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pangdaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay ang liham ni Apostol Pablo sa taga-Galacia. Kabanata pang 5 mga talata 1 hanggang 15. Ang kalayaan kay Kristo. Pinalaya tayo ni Kristo upang patuloy na tamasahin ang kalayaang ito, kaya't magpakatatag kayo at huwag na muling magpaalipin. Pakinggan niyo ito. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kung kayo'y patutuli, mawawalan ng kabuluhan sa inyo si Kristo. Narito muli ang aking babala, bawat taong nagpatuli ay kailangang tumupad sa buong kautusan. Kayong mga nagnanais na ituring na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, napalayo na kayo kay Kristo at nawalay mula sa kanyang biyaya. Subalit kami ay taimtim na umaasang ituturing na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ng kapangyarihan ng Espiritu. Sapagkat kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang pagiging tuli o di tuli, kundi ang pananampalatayang pinatutunayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Maayos na sana ang pagtakbong ginagawa niyo noon. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi iyan gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Nagtitiwala ako sa Panginoon na walang tututol sa akin tungkol sa mga bagay na ito. At sinumang nanggugulo sa inyo ay tiyak kong parurusahan ng Diyos. Tungkol naman sa akin, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? At kung nangangaral ako na kailangan pa ang pagtutuli, mawawala na ang katitisuran ng krus. At sila na mga nanggugulo sa inyo, ay hindi lamang dapat magpatuli, kundi tuluyan ng magpaputol. Tinawag kayo upang maging malaya, mga kapatid. Kaya lang, huwag naman niyong gamitin ang inyong kalayaan, upang pagbigyan ang hilig ng laman. Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ito ang buod ng kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Sa talatang ito, itinampok ni Apostol Pablo ang kalayaang natamo kay Kristo sa talatang ito. Hinihimok niya ang mga mananampalataya na panghawakan ang kalayaang ibinigay sa kanila ni Kristo sa halip na bumalik sa isang buhay ng legal na pagkaalipin. Ipinagbabawal ni Apostol Pablo ang pagtutuli bilang legalistikong kaugalian dahil naniniwala siyang nakompromiso nito ang ebanghelyo ng biyaya. Sinabi niya na kung ang isang tao ay gumagamit ng pagtutuli bilang isang paraan ng pagbibigay katwiran, dapat silang sumunod sa titik at espiritu ng kautusan na naghihiwalay sa kanila kay Kristo at sa biyaya. Itinatampok ng talata na ang tunay na katuwiran ay nakukuha sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na mga panlabas na ritual tulad ng pagtutuli. Binigyang diin niya na ang pagsunod sa mga tradisyon ng relihiyon ay hindi kasing halaga ng pananampalataya na nagpapakita ng sarili sa pag-ibig. Nag-aalala si Apostol Pablo tungkol sa mga individual na nagtatangkang ipahayag ng mali ang mabuting balita ng kalayaan ni Kristo. Hinihimok niya ang mga mananampalataya na iwasan ang mga ganitong uri ng impluensya, magpakita ng pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa upang itaguyod ang legal na utos na mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Binibigyang diin ng talata ang kahalagahan ng pagtanggap ng pagmamahal at paglilingkod sa iba bilang tunay na pagpapahayag ng pananampalataya, pag-iwas sa mga kaugaliang legal, at pamumuhay sa kalayaang iniaalok ni Kristo. Ama naming nasa langit. Nagpapasalamat kami sa kalayaang nagmumula kay Jesucristo. Mangyaring tulungan kaming mapanatili ang aming kasarinlan at labanan ang tuksong bumalik sa mahigpit na mga regulasyon na hindi naglalapit sa amin sa iyo. Humihingi kami ng pangunawa upang makita na ang aming katuwiran ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa mga tuntunin o ritual, kundi sa pagmamahal sa iba at paniniwala kay Jesus. Mangyaring panatilihin kaming ligtas mula sa mga taong iligaw kami tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mga tagasunod mo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na labanan ang pagsuko sa kanilang mga argumento at manatiling nakatutok sa iyong katotohanan. Gaya ng ginawa ni Jesus, tulungan kaming sulitin ang aming kalayaang maglingkod at mag-ingat sa isa't isa. Tulungan kaming tuparin ang pinakadakilang utos sa pamamagitan ng pagtuturo sa amin na mahalin ang iba gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.